Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian B. Mendoza. Dito po ang aking daily devotion ngayong araw, August 20, 2025. Ngayong araw po ating tutuloy ating series Wishes sa Seminary Edition. Specifically, ang topic po natin for this day is about ransom. Ano ang kahalagahan ng pagiging malinis na kasangkapan ng Diyos? And now, para po sa araw na itong talata po natin magagaling sa Titus chapter 2 verse 14. Sabi po dito, basahin ko po. Who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Now, upang ating mas munawaan kung ano sabihin ng talata nito, ngayon po tayo patidako sa ating teaching or katuruan for today. So, isipin po natin yung word na ransom. Usually kapag naririnig natin yung salitang ransom, naisip natin it is about paying a price to free someone na kunwari may nahuli tapos for ransom, hingi sila ng ransom para sila yung pakawalan. And may halin tulad natin ito sa topic natin kasi because of sin tayo po ay nag-trap, kumbaga parang mga prisoners tayo wherein tayo ay nakakandado. We are unable to free ourselves no matter how hard we try, and we could try being good, we could try being a good person, doing religious things, but none of that could break those chains na gapo sa atin. So that's where Jesus comes in. He didn't just say na tutulungan ka niya. No, he stepped up, he stepped in, and he is the one who paid the price to set us free. At tanging siya lang ang makakagawa nito. And yung payment, hindi siya gold, hindi siya pera or anything earthly things. Kasi yung price na ibinigay niya is his own blood. So noong namatay po siya, noong inihalay niya yung buhay niya sa krus ng Kalbaryo, he gave his life so that tayong lahat ay bubuhay na malilikas. So yung blood niya po yung nagsilbing ransom na nag-broke sa sin na nakapalibot sa atin. So ngayon po tayo ako sa ating application. So ano po yung dapat natin gawin after natin malaman ang ating emotion. So ngayon po, naalala natin that Jesus gave His own life para tayo ay ma-free sa kasalanan. Then it means yung salvation natin is priceless. Kasi tayo siya lamang gumagawa nito. And alam po, sometimes we might treat it lightly, like kumbaga binabaliwala lang natin ito, but think about it. Anak ng Diyos, the Son of God, namatay siya para sa iyo, and that is not something we should ever take for granted. So paano nga ba natin i-value ang ginawa niya? So first, syempre by being thankful for every single day, na kahit na minsan mahirap ng buhay, we can look at the cross and say, salamat Panginoon sa pagligtas sa akin. And second, by living in a way na nag-glorify natin siya. So meaning, dapat alam natin kung ano yung mga bagay na ginagawa natin, choosing what pleases God instead of what pleases our own sinful self. So meaning, showing love, showing love to people, forgiving, serving others, and pointing others to Jesus Christ. So marami po tayong natutunan sa araw na ito.